Kaso yun nga, minimum wage lang siya. So, hindi siya kaya ng extra expenses. Eh, nag-i-inflate na po ang mataas na pang inflation rate natin. So, kailangan na mag-upskill. Increase, magkakaroon ka man na increase depende sa performance mo is mababa pa din. Hindi siya sapat. Bakit naman True. pagiging Amazon VA ang pinili mo? Sa dami ba namang niche na pwede mong pasukan sa freelancing? Hi po, Savannah K. Antenor po, 24 years old. Tapos, bago po ako mag-ASVA is call center po ako, back office. Working at home na po ako noon, pero back office. Kamusta naman ang experience mo being a call center agent or working in BPO? Wala naman po. Kaso yun nga, minimum wage lang siya. So, hindi siya kaya ng extra expenses. Eh, nag-i-inflate na po ang mataas na pang inflation rate natin. So, kailangan na mag-upskill. So, ayun ba ang reason bakit gusto mo ng other part-time or nag-leave ka na doon sa corporate? No? Nag-leave na po ako ng corporate. Nung nag-aaswa po ako, nasa corporate po ako noon, pero nagre-render na ako noon. So, sakto siya nung patapos ko ng course, patatapos na din yung rendering ko sa old company ko. After 1 week, nung ako nag-apply, then nagka-client na ako. Bilis ha? Hindi ka ba, ilang years or months ka nagstay dun sa dati mong work? Since 2018 po. So, 5 years din. Ganun po. Matagal din. And then within that 5 years, hindi mo na feel yung nagiging pay sa'yo kasi as you said, na feel mo na tumataas pa din ng bilihin. Kasi 5 years na yun, I'm expecting na parang, di ba tataas na yung salary? Ano po, pag agent ka, kahit na nasa VO ka, nasa minimum pa din siya. Meron mang increase, magkakaroon ka man na increase depende sa performance mo is mababa pa din. Hindi siya sapat. Oh, I see, no? So, minsan nakaka-bummer yung mga ganun, yung feeling natin na kahit nag-work hard tayo, pero hindi pa din nababayaran what should be given to us. So, maybe, hanap tayo ng other options. Yeah. Okay. So, bakit naman pagiging Amazon VA ang pinili mo? Sa dami ba namang niche na pwede mong pasukan sa freelancing? Yung Amazon niche po kasi, I relate to it na kasi galing na akong back office management, mga ganyan. Yan yung mga skills na kaya kong i-hone at sanay na ako. So, I took Amazon VA niche. At saka nakita ko kasi si Amazon Nation, nag-i-scroll lang ako ng mga TikTok, mga YouTube, paano ba maging freelancer. So, ayun, napapanood ko po si Ma'am Nikki dati, yung mga video niya. Edi, nag-enroll na po ako nung gusto ko na mag-resign. Parang nandun na yung eagerness mo, no? And lalo na-feel ko din yun, no? Nagwa-watch lang ako ng videos dati rin ni Nikki B. Tapos, na-inspire ako. Lalo na yung sa inyo, di ba, na BPO, tapos nag-earn na daw ng 6 digits a month. Na-inspire ka din ba doon? Sobra po kasi yung possibility ng mas malaking income is na din syempre yung magiging sapat na siya sa mga daily expenses mo at sa katulad ko na working mom na hindi pwedeng tumigil at may pinapalaking baby, kailangan mo talaga ng pera. Mahirap magpalaki ng bata. True, no? Lalo na sa panahon ngayon. Kaya, yung mga parents na i-interview ko talaga dito sa YouTube ng mga students sa ASVA, naghahanap talaga sila ng other sources of income para lang talagang masuportahan ng mga kanilang anak. So, mabuhay kayong mga millennial parents. So, nung nagsa-study ka sa ASVA, meron ka ng baby nung time na yon? Yes po. Meron na. Buti hindi ka na hinayang kasi 'di ba may expenses ka na sa anak mo. Maglalabas ka na naman ng pambayad mo sa Amaze Nation sa ASVA Masterclass. Was there a time na parang, hala, baka sayang yung pera ko? May na-feel ka bang ganun?
Actually po, hindi ko na feel yung gano'n na Right. demotivation. Kasi, hindi kasi Capricorn kasi ako. Sobrang ambitious na tao ng mga Capricorn. At saka nung time na yun, ang inisip ko lang talaga is, kailangan kong magka-client. Kailangan tong mag-work for me. I will do everything that I can para mag-work to. So, yun yung mindset ko po nung time na yun. Kaya, after 1 week, pahinga, apply na agad. Meron na agad client. Galing nga. Pareho pala tayong Capricorn. Tama. Puro mga ambisyosa, hard work. Wala silang pake sa iba as long as ma-reach natin ang goals natin. Yan talagang attitude natin. Opo. Basta wala tayong tinatapakan na tao. Yun naman po. True, no? So, kamusta naman? Nung nag-start ka na elite ka ba or advance? Ayun po, elite po. But Coach ko po si Coach Joyce. Coach Joyce, nice. Bakit mo naisipan mag-elite kung pwede ka naman mag-advance na mas mura? Kasi bago ko mag-ASVA, na rin po ako ng iba na courses. Kaso, mga recorded video, sabi ko, wala akong matutunan. Kung manonood lang ako, mas maganda yung may actual talaga na coach. Tsaka, ang po talaga nung may coach is yung pinaka one-on-one meeting at the end. Kasi doon ka na niya matuturo kung saan ka dapat pag nag-a-apply ka na. Personal feedback talagang mabibigay sa'yo. Yun yung kailangan mo. Mas nagustuhan mo yung learning is parang one-on-one, mas nag-guide ka, parang classroom setup. Apo. Yeah, nice. Was there a time ba na na-overwhelm ka sa modules? Aminin ko po sa keyword research nung una talaga dito siya. Sobrang dami kasi ng keywords. Like, mahirap mag-interpret ng data. Pero since yun nga po, medyo familiar na ako sa mga ganung tipong setting na data analyzation sa previous job ko. Kahit pa paano na, kaya na naman ang powers. Kaya na, no? And at least, di ba, meron ka ng previous experience about looking in data. So, naging mapadali na sa'yo yung keyword research. Opo. Aside from keyword research, was there any lessons na nahirapan ka? And how did your coaches or your accountability bodies help you? Sa coach ko po kasi, ang nahihirapan ko yung sa optimization ng mga profile. Doon niya po tinulungan sa pag-update ng resume ko. Nagbigay po siya ng suggestion na makakabuti sa resume ko. So, nung time na nanggawa ako, dahil in-revise ko na siya, ang dali na lang niyang tignan kasi ang bilis ko na lang na siyang natapos. Tapos yung mga classmate ko nung sa batch ko is sobrang participative po nila sa mga group Zoom meetings or sa mga sessions. So, nakakatuwa po kasi andun sila. Madali kayong natututo pagka talagang may mga nagtatanungan. Hindi mo maisip yung tanong na tinatanong nila habang nasa klase. So, yun. Ganun. Oo nga, ba't di kinaisip? Correct, no? Na ang mo lang there is to listen, pero dahil sa mga tanong ng mga iba mong classmates or sa community, parang natutunan na rin tayo at nagkaka-idea tayo once maging Amazon VA. So if you can remember any lessons or siguro sabihin na natin wisdom na makatutulong sa pagiging Amazon VA, ano yung parang pinakang tumatak sa'yo na tip in being a student inside ASVA? Ang sasabihin ko po ay yung remember your biggest why. Ay, taray. Pa-Miss Universe. Bakit biggest one? For me, yun yung pinaka-impactful kasi yun yung magdadrive sa'yo ng force na kahit nahihirapan ka ng makaintindi minsan ng mga module, ayun, babalik at babalik ka. Remember your biggest why. At ano naman yung biggest why mo na yun? Ayun po, gusto ko po makapag-provide sa anak ko na hindi kami kakapusin sa budget, sa daily allowance, na magkakaroon pa kami ng extra na pang gala-gala, o pag day off, mga ganun po. Nabibilang ko siya ng pizza. Pwede siya sa pizza eh. Pizza! I love pizza! Saan kayo madalas kumakain? Now that you're an Amazon VA, saan kayo madalas kumakain ng pizza?
Usually po pag pizza, ano na lang, Food Panda. Kasi Pan. pag lumalabas po kami, ano lang, yung magpe-playdate kami, dadalhin namin siya sa pangapalaruan ng bata. So, pag pizza, ano na lang, sa bahay na. Anong brand ng pizza naman yun? Greenwich po, at saka Domino's ang meron dito na malapit. Ay, ang sarap. Yan tuloy, nagugutom ako. Gusto ko na tuloy ng pizza. Food Panda. Punta handa, no? Correct. Maraming mga discount vouchers. Yan. Yun. Actually, yun ang mga perks, no? Pag mga virtual assistant freelancer ka, dito ka lang sa bahay, di ka na kasi lalabas, di ka na gagastos sa pagko-commute. So, malaki budget mo sa GrabFood at Foodpanda, no? Opo. Di na napupunta yung allowance mo sa pamasahe at pangbaon sa opisina. Correct, yes. Nakakapagod kasi mag-biyahe-biyahe sa labas. Yes po. Okay. So, kailan ka naging elite student? Last year po, September. September. Tapos September, parang may nakwento ka sa akin na habang elite student ka, nagkaroon ka na kaagad ng client? Yun po yung after ko mag-design. October po ko natapos sa course. Tapos na din po yung rendering ko noon. After 1 week po nung October na yun. So, first or second week po yun ng October. Uy, congratulations! Ang bilis ha! Unlike others and unlike many. Nagpahinga muna sila, nag-ano pa sila, hiatus, no? Nag-re-strategize pa and face a lot of direction. Pero ikaw, mas swerte, nagkaroon ka kaagad ng client. What do you think worked? What works sa strategy mo? Or kung may secret ka man na ginawa, ano yun? Na pwede mong i-share? Actually po, nung time kasi na pinagawa ko ng intro vid, nagre-record ako, may gitara ako sa likod. Tapos yung client ko, nung time na interview na, sabi niya, dun sa intro video mo, may gitara ka? Nagbabanda ka ba? Marunong ka ba tumugtog? Sabi ko, hala. Sabi ko, opo. Siyempre, sumagot ako, opo. Tapos yung kasama niya nun nag-interview, parang senior account manager na. Siya talaga yung nagtanong sa akin ng mga mahihirap na tanong, pero yung client na yun ang tinanong niya sa akin. Ang ko lang po is, bring your best foot forward din pag nasa interview ka na. At saka sa application letter mo pa lang, dalhin mo na yung sarili mo. Buhatin mo na yung buong bangka mo na kaya mong sa client mo. Kasi hindi na po ako nakaabot ng 10 applications nung time na yun sa paghanap ko ng client. I think what I learned from that is you made yourself interesting. With just the guitar sa background among all of your, diba, the applicants na nag-a-apply dun sa pareho niyong work. Dahil sa guitar, bakit? Musically inclined ba si client? Opo, nabanggit niya sa akin nung high school nagbabanda din daw siya. So, meron na kaming same Kaya naman pala, edi pinasample lang kanya sa interview. Hindi naman po. Showtime. Hindi naman po, tinanong niya lang. Tapos minsan pag meeting kami, tatanungin niya, ano mga bandang pinapakinggan? Ina-note niya talaga para papakinggan niya din. So, ganun ka-friendly yung mga client. Anong tagasang bansa siya? US pa. US. Oo, no? Kung sino pa yung parang talagang big boss, no? Sila pa yung parang, they want to get to know you, your soul, your hobbies, your values, more than the skills. Yun nga napansin ko. May mga iba din akong clients, pareho kami favorite mag-travel, favorite din kami sa beach. So, lagi niya tinatanong ano may mga magagandang beach sa Philippines. Tapos, kung ano yung parang business na pag-uusapan namin, yun pa yung mas shorter yung time na pag-uusapan. So, gusto nila makita kung vibe ba kayo, match ba kayo ng personality. And I'm happy, no, na meet mo yung the one client mo. Would you say that that client is the one?
I would say yes po, may stability po sa kanya. Nakikita ko yung stability sa kanya kasi meron din po siyang iba ding mga Pinoy na VA. Hindi lang po ako yung VA niya. So, bali anim po kami. Tapos, yung dalawa po na parang senior na sa amin, sobrang galing na po. At ang galing na din nilang mag-training. Nakakatuwa nga po kasi yung isa doon, galing din ng ASPA. Nag-ASPA din po. Yun yung parang pinaka nag-training sa akin nung una, nung medyo nahihirapan pa ako. Galing po talaga nila. Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi pag nagmi-meet up sa Amaze Nation, madalas magkikwento sila pag nasa agency sila ng isang e-commerce company, Amazon. Lahat daw doon, mga ASVA, kilala nila sino yung mga coaches, alam kung saan check mo sa gantong module. So, yun. It's good that you met some familiar people. Opo, true. Let's go back to yung sa client mo. If you could share, ano yung mga areas na ginrow ka niya or mga memorable na mga teachings or tinuro niya sa'yo that help you grow sa career mo as an Amazon VA? I would say po, sa PPC niya talaga ako na naturukan or nabigyan ng direction kasi since elite naman po ako medyo may knowledge na po ng PPC pero hindi pa po siya ganun ka-scope. So, ayun po, nung time na naghahawak na ako ng mga accounts, na gumagawa na ako ng PPC audit ko, ini-evaluate nila, tapos dun po nila ako binibigyan ng feedback na magaganda na hindi ko marirealize sa sarili ko. Tapos yun po, nagiging magaling na ako sa paghawak ng PPC. Yun, si client, he brought out the best in you, no? So, I'm sure na madami talaga siyang na ituro sa'yo and to your other co-VAs. Opo. It seems that you are very happy with your client. If you can give us a tip how to attract the client of your dreams, ano yung mamemensahe o mabibigay tip mo sa ating mga viewers? Art of seduction po. Sige, paano yung pinakahuling module po. Yun nga po, huwag niyong kakalimutan to bring your best foot forward and to actually be professional when offering your services to your clients. Dapat yung gusto nila na service, yung i-offer mo. So, kailangan mong basahin yung mga job description na pinopost nila, intindi mo talagang mabuti, i-focus mo yung letter mo sa kung paano ka makaka-contribute at makakatulong dun sa problema na nilagay nila. Correct, no? Laging dapat ikaw yung solution, hindi yung ikaw yung taker na tina-target mo kung ano yung gusto mong higher rate. Dapat muna kung ano yung mabibigay mo sa tables. And commission will always follow. Ayan. So, true. Yeah, true. So, nakakatuwa sa that, no? At an early age, no, you are having this career, being a mom, no. I'd like to know, how did your life change kung yung nag-start ka sa BPO, ngayon as Amazon VA ka? Since nag-freelancer ako, nag-Amazon virtual assistant ako, masawa ko na yung time ko at saka hindi ako natatakot na i-recall na sa office kasi wala namang ganun po sa freelancing na papabalikin ka sa opisina ng ayaw mo na. Tapos, hindi na ako matatakot na iwan yung anak ko kasi kaya ko na pong maghanap buhay habang nasa bahay. Yun po yung pinagkaiba. Tsaka weekend, more budget na naigala ko siya, which is hindi ko po siya masyadong nagagawa dati. Bibihira. Ngayon, linggo-linggo kami nagala. Mas may time ka na kay baby and sa partner mo, no? Apo. And in terms of naman finances, aside from pizza, ano pa yung mga other things na nabibili nyo? Nakakasarap ba kayo? Nakakakain ba kayo sa sarap na restaurants? Ako pumilig ako sa Sangyup. So, every once in a while, pag Sangyup talaga. Yung bakasyon po namin, pinaplano ko po kasi kasama mama ko doon. So, inaano pa namin, Batangas. Kami floating balsa. Nakakapagtabi na ako ng ganong budget para hindi na nangungutang. Kaya na kahit pa ng utang.
Kayang-kaya na, no? Self-sustained ka na and sabi mo nga kanina, meron ka ng stability. And congratulations, Sam! Isa pa po dun nakabili na ako ng sarili kong MacBook. Ay, MacBook! Yung pinakita mo kanina! Ay, Apo, MacBook reveal. Ano yan? Anong model? MacBook Air po. MacBook Air. Taray naman. Congratulations! Investment yan, yung MacBook na yan. Ang daming MacBook maraming nakaka-attract yan ng clients. Pag sinabi mo sa interview. Talaga po. Diba? Natutunan din ako. Nice. I love it, MacBook. So, sige. So, kung mako-compare mo yung work mo dati sa BPO to now, an Amazon VA, nagpi-PPC na, gaano kalayo yung agwat or salary range mo compare sa dati? 2 to 3 times din po. In between 2 to 3. Umabot ng 6 digits? Hindi pa po kasi hindi pa po ako kumukuha ng iba pang client. Nagfo-focus pa po ako nun sa client ko now. Kasi gusto ko pa po sa kanya. Kasi feeling ko talaga stable sa kanya. Yung iba po nga po sa amin, 3 years na. So, unless hindi pa naman po kailangan, feeling ko hindi ko pa talaga maghanap ng ibang client. Pero kung naman po, pwede naman na. So, kung talagang gusto ka na mag-6 digit, kaya na. Kaya na, no? So, I like yung strategy mo, no? Na stay ka muna kay client, feel mo yung stability, naalagaan mo yung trust niya sa'yo, at I'm sure magbubunga din yan. Opo. Thank you so Nabanggit mo nga din po sa kanya to eh. Ay, ano yun? Itong interview natin. Sabi ko din sa kanya to. Sabi ko, matagal na, sabi ko, magkakaroon na ako ng interview na baka i-post nila sa YouTube. Sabi niya, talaga, ibigay mo sa akin, gusto kong panoorin. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, pwede ko bang i-disclose yung pangalan ng natin agency? Sabi niya, oo, walang problema. Bali mo in the future, may mga gusto mag-apply sa atin. Sabi niya, talaga, if you could share the agency name or yung client mo, baka pwede natin siyang i-interview dito na paano siya pumipili ng Amazon VAs. That would be a great, diba, video. Sige, anong name ng agency? Edge 45 po. Pangalan po ng boss ko John Gunter. John Gunter. Hello, Sir John, if you are watching now. Sana may translator siya. Opo. Matatranslate naman, di ba, sa YouTube yan? Oh, I see. Ay, oo nga, no? May auto captions nga pala doon. I'm sure your client is very, very proud of you. You have built your relationship, yung rapport, yung trust. Ano naman ang mensahe mo sa mga aspiring VAs na parang dati lang din ikaw na nangangarap na kung anong meron ka ngayon? Wow. Huwag po kayong madadown sa rejection. Kailangan nyo talagang paglaanan ng time ang freelancing. Sinuwerte na lang din ako kasi nagkaroon po ako agad ng client. Pero not everybody will have the same experience. You have to go back to your courses. You have to review everything and make sure na talagang pag nag-apply po kayo is you really understand what the client wants and that you can give it. Yun po ang best advice ko. Yes, nice. And para naman sa mga mommies out there, di ba? Yung mga bagets na may mensahe ka ba para sa kanila? Laban lang, may mga opportunity po tayo. Hindi na po it's 2024. Hindi na po, pwede na po tayo mag-stay sa bahay habang inaalagaan mga chikiting natin at kumita ng pera natin. Yeah, I love it. Gusto ko yung energy mo na it's 2024. It's giving President Nadine vibes. And thank you so much guys for watching up until this moment. Oh, and kung ikaw ay aspiring VA, Amazon VA, go to our description box below. Meron dun link for our free ebook. Just type in your name and email address. And, ayan, gusto ko yung ganun mo. And we will send you your free ebook. So, babalik tayo sa'yo, Sav. Any last message or any last words to our viewers? Worth it po mag-invest ng course sa ASVA. Kasi return of income siya.
In my case, 1 month lang po na return na. Ay, So, check the link. check the link below. So, are you a proud member of ASBA? Yes po. Very, very proud. Yeah. Thank you so much, guys, for watching. And thank you, Sam. Bye. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.